Okay, magandang umaga sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid na narito at sa ating mga ginigiliw na mga taga-subaybay. Purihin natin ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay. So, ang paksa natin ngayong umaga, pray so that you will have strength. Sa Tagalog, manalangin upang sa ganon magkaroon tayo ng lakas, tatak ng ating pamumuhay, no? Power. So, pagpatuloy na natin. Sa Luke chapter 22 verse 39-40. Ang ating Panginoong Jesucristo ay siya'y lumabas at gaya ng kanyang kinagawian, nagpunta siya sa bundok ng mga Olibo kasama ang mga alagad. So ang ating Panginoong Jesucristo pumunta sa bundok ng Olibo. Ano yung gagawin niya doon? Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. So mahalaga yung tayo'y nananalangin. So yung ibig sabihin ng tukso ng kaaway yun, no? Sapagkat ang kaaway natin ay umiikot lang diyan. So kailangan tayo ay mananalangin. No, paggising natin ng umaga, tayo ay dapat nananalangin. Pag tayo kumakain upang malinis yung pagkain natin, sapagkat kapag marumi yung pagkain natin, doon yung pinanggagalingan ng mga sakit natin. Kaya nga, kailangan idalangin natin yung pagkain natin. Okay? So, pero dito, sa sitwasyon na ito, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad, yung mga apostol, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Okay? So, mahalaga na tayo'y nananalangin. Pagpatuloy natin, Luke chapter 22 verse 41-42. Iniwan niya sila. Sino yung sila? Yung mga alagad niya, yung mga apostol. At pumunta sa di kalayuan. At do'y lumuhod at nanalangin. So, kung minsan, kailangan din tayo, pag nanalangin tayo, luluhod tayo. No? Sapagkat yun ay ipinakitang halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo mananalangin, pwede naman tayong lumuhod. Okay? Sabi niya, Ama. Sa panalangin niya, sabi niya, Ama. Ang ating Ama rin, kung luluubin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ano yon? Ano yung kopa? Yung si Kristo kasi talagang dadaan na siya ay magsakripisyo at mamatay sa krus. So itinakda ng kanyang ama na si Kristo ay mamatay sa krus. Kaya nga, ngunit sa pagkakataon na ito ay ganito ang nasa loob ng ating Panginoong Jesucristo. Ama, kung luluubin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, yung sakripisyo, na siya ay doon ay mamamatay siya. Ngunit, huwag ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo. Yan pinakamahigit sa lahat. Yung kalooban ng Diyos ang masusunod, hindi yung kalooban natin. Kung meron tayong pagsubok, dahil ito'y kalooban ng Diyos, then sasabihin natin, your will be done. Okay? So, anong gagawin ng ating Ama? Kung tayo'y dadaan sa mga pagsubok na mabibigat ng pagsubok tulad ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay itinakdang mamatay sa krus. Okay? So, mabigat yun. Alam niya na siya'y mamamatay. Pagpatuloy natin sa Luke chapter 22 verse 43. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya.
Kasi kung babalik tayo doon, bakit sabi ni Kristo Jesus, Ama, kung luluubin mo, ilayo mo sa akin ang kupang ito. Siya'y, nanghina. Humina siya, doon sa kanyang dadaanan, kaya siya nanghina kung bakit ganoon ang kanyang salita. Okay? Kaya nga, ang ginawa ng Diyos, dahil sa panalangin ni Kristo Jesus, ang ginawa ng Diyos, nagsugo siya ng kanyang banal na anghel. Kaya nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Bakit? Kasi nawalan ng humina ang loob ni Kristo Jesus doon sa pagsubok na kanyang dadaanan. Kaya dapat tayo, kung meron tayong sakit sa ating mga katawan, kung meron tayong problema o pagsubok sa ating buhay, kailangan manalangin tayo. Sapagkat ang Diyos nating Ama ay magbibigay siya ng banal na anghel na siya ang magpapalakas sa atin. So ang banal na anghel, hindi lang yung tayo'y gagabayan, hindi lang tayo'y proprotektahan, kundi siya ay nagbibigay ng lakas at tatag ng ating kalooban. Yan ang gawain ng banal na anghel na ibibigay ng ating Panginoon Diyos sa atin. Ang mahalaga, tayo ay mananalangin. Okay? So, hilingin natin yun, na tayo ay bigyan ng lakas, at yun ay bibigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na anghel. Pagpatuloy natin sa Luke chapter 22, verse 44. Dala ng matinding hinagpis, yung hinagpis ni Kristo Jesus ay yung siya ay humina ang kanyang loob. Bakit siya naghihinagpis? Sapagkat siya ay dadaan ng sakripisyo. Bubuhatin niya yung cross, pagkatapos niya siya ay ipapako. Kaya siya ay naghihinagpis. Ulitin natin, dala ng matinding hinagpis, siya ay nanalangin ng lalong taimtim. So dapat, kung meron tayong mga sakit sa ating katawan, meron tayong mga iba't ibang problemang mabibigat, pagsubok sa ating buhay, tayo'y manalangin ng lalong taimtim. So taimtim tayong manalangin. Kung pwede, ano yung taimtim na manalangin? Siya, kung pwede, oras-oras manalangin tayo. Okay? At pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. You see that? No, so kanyang pagluhod at siya ay nananalangin, naghinagpis ang kanyang puso. Ngunit dahil ang banal na anghel ang siyang nagbigay ng kanyang lakas ng loob, taimtim siyang nanalangin. Okay? So, ganun ang gagawin natin kung nakaka-encounter tayo na may sakit tayo, meron tayong mga iba't ibang problema, may nang babagabag sa ating pag-iisip, tayo'y manalangin. At hingin natin yung banal na anghel ang siyang magbibigay ng lakas ng loob natin. Okay? Amen? Amen. 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 Sa Luke chapter 22, verse 45-46. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, pagkatapos manalangin, siya ay tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnat niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Nalulungkot si Kristo Jesus. Lalong-lalo na, nung nakita niya yung kanyang alagad, yung mga apostol na natutulog. Na dapat sana'y kasama niyang nananalangin. Bakos sila'y nakatulog. Kung bakit kayo natutulog? Sabi ni Kristo Jesus, tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. So yun ang pinakamalagang gagawin natin na tayo'y manalangin. Lalo na kung may pag-aalinlangan ang ating pag-iisip, manalangin tayo. Upang sa ganun ay hindi tayo madaig
ng ating kaaway. Okay? Yung tukso, yun yung kaaway. No? So, dapat natin magtagumpay tayo doon sa kaaway na yun. Alam niyo kasi rito, nung siya ay, si Kristo ay dadaan sa sakripisyo at siya ay mamatay sa krus, nandun yung kanyang kaaway. Nandun yung kanyang kaaway. So, ano yung tema natin dito? Okay? So, kailangan natin manalangin. Bilang isang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, manalangin tayo. No, hindi lang sinabi niya sa kanyang mga alagad nung sa kapanahunan niya, kundi pinagsasabihan din tayo, huwag tayong matulog na hindi tayo nananalangin. Pinagsasabihin niya tayo na manalangin tayo para sa ganun ay hindi tayo madaig ng ng mga sakit. Kasi palaso ng kaaway yung sakit na yan. Kundi pag dumating yung panahon na yun, hybrid din ako, manalangin ka na. Upang sa ganon ay meron kang lakas ng loob. Kapag ikaw ay nanghina, nagkaroon ka ng nervyos, abay mas lalong lalala ang iyong sakit. Pero sa tulong ng Diyos, bibigyan ka ng banal na anghel na siyang magpapalakas sa iyo. At yun ay magtatagumpay ka. No? Kaya kailangan natin yung Espiritu Santo. The Holy Spirit will give us power. Yung kapangyarihan upang sa ganon, kung meron tayong takot, ay yun ay mapagtagumpayan natin yun. So yun yan ang gawain ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay magbigay ng kapangyarihan sa atin. At siya ay sa pamamagitan noon, magtatagumpay tayo sa anumang tukso, sa anumang sakit, sa anumang problema at pagsubok sa ating buhay. Amen? Amen. Okay, sana naunawaan natin ang paksang itong mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. And God bless us all. Amen? Amen. Amen.